Sinabi sa amin na robotics ng 2026 ang tutukla sa misteryo ng MH370. Sa halip, $100 milyong ang ginastos para patunayan na kayang maglaho ng isang Boeing 777. Walang mga labi, walang sagot, wala talaga. Pero ang totoong tanong ay hindi tungkol sa karagatan. Ang tanong ay kung ang matematika na pinagkatiwalaan natin para hanapin ang eroplano ay kasinungalingan na mula pa sa simula. Bakit nga ba biglang tinigil ang multi-milyong dollar na paghahanap sa MH370? Kabanata 1, ang $100 milyong na mapa ng wala. Noong Enero 23, 2026, umalis ang pinaka-advanced na underwater robot fleet sa kasaysayan ng aviation patungo ang Indian Ocean. Wala silang natagpuan. Wala ni isang kumpirmadong piraso na Malaysian Airlines Flight 370 ang Boeing 777 na nawala noong 2014 na may 239 na tao sakay. Sa pagdaan ng mga taon, namapa ng search team ang 54,000 square miles ng pinakamapanganib na karagatan, lugar na kasing laki ng Greece. Mga alon na mas malaki pa sa mga barko, mga agos na maaring maghatak sayo ng milya-milya palayo sa tamang direksyon, at panahon na sobrang marahas na kaya nitong patigilin kahit ang mga autonomous na sistema. Hindi ordinaryong makina ang malalaking autonomous underwater vehicles ng Ocean Infinity. Sumisisit sila ng 20,000 talampakan sapat para matambak ang 13 Empire State Building sa ganitong lalim, kaya ng presyon durugin ang submarino. Gayunpaman, nascan ng mga robot ang sahig ng dagat ng may sentimetro na katumpakan. Sa 28 araw ng operasyon, kahit may mga araw na nasayang dahil sa masamang panahon, natakpan nila halos kalahati ng 5,800 square mile na target. Mas mabilis, eksakto at advanced sila kaysa sa dati. Lahat ay ginawa nilang tama ayon mismo sa CEO ng Ocean Infinity. Ito ang pinaka-sopistikadong teknolohiya ng kumpanya, isinagawa ng walang kapintasan at wala silang natagpuang debris field, piraso o bahagi ng Boeing 777. Ibig sabihin, hindi paghahanap o teknolohiya ang problema, kundi ang lokasyon na galing sa satellite na hindi din disenyo para sumubaybay sa eroplano. Nagawa nito ang kalkulasyon na di naman para doon at nagtakda ng sona ng paghahanap na pinagkatiwalaan ng buong mundo ng abyasyon sa loob ng mahigit 10 taon. Kabanata 2, ang kalupitan ng kalinawan. Noong Marso 8, 2026 naglabas ng pahayag si Ocean Infinity CEO Oliver Plunkett. Nagkataon lang na tumapat ito sa ika-12 anibersaryo ng pagkawala ng MH370. Kung ikumpara sa karaniwang pahayag ng mga kumpanya sa malalaking kabiguan, mas mahinahon ito. Sinabi niyang halos imposibleng maintindihan ang hamon at ipinagmamalaki niya ang kanyang koponan. Sabi niya, gumamit ang Ocean Infinity ng pinaka-advanced na teknolohiya pero wala roon ng eroplano sa mga sinuri naming lugar. Pero may ibang parirala na dapat ding pansinin. Tungkol sa kahalagahan ng wala ring natagpuan dahil nabibigay ito ng linaw. Inalis nito sa mga posibilidad ang lugar na sinaliksik, binabawasan ang mga posibilidad at nagbibigay ng mas malinaw na mapa sa susunod na mag-iimbestiga. Technical na tama ito. Isa itong siyentipikong balido at lubos na makatwirang bagay na sabihin. Para rin ito, kung isa ka sa 239 na pamilya na 12 taon nang naghihintay ng kabaong na hindi dumating, isang napakasakit at matinding pahayag. Ang ginhawang dulot ng kalinawan sa pamamagitan ng pagbubukod ay may saysay lang sa whiteboard, hindi sa totoong buhay. Higit isang dekada nang dumadalo ang mga pamilya sa mga press conference na walang nabubunyag. Nakita nilang umalis ang mga search vessel na may satellite uplinks at modernong gamit, ngunit bumabalik lang na may mga mapa ng bakanteng ilalim ng dagat. May mga bahagi ng eroplano tulad ng flaperon, flap fairing at horizontal stabilizer panel na napadpad sa dalampasigan ng Reunion at Mozambique. Patunay ito na ang MH370 ay nasa karagatang ito at may kumpirmadong labi ng eroplano. Ang kaalamang ito ay sobrang kulang kaya mas parang panunukso ay sa kapanatagan. Ang Voice 370, ang grupo ng mga tagapagsulong na kumakatawan sa mga pamilya ng mga pasahero at crew, ay nagsabing hindi sila kailanman susuko. Hinimok nila ang pamahalaan ng Malaysia na palawigin ang kontrata ng Ocean Infinity hanggang Hunyo 2026. Magkakaroon sila ng bagong pagkakataong maghanap pagkalipas ng taglamig sa Southern Hemisphere. Hiniling nilang ipatupad ang no find, no fee policy sa iba pang kumpanyang may kakayahan sa deep sea exploration. Inilarawan nila ang kasunduan ng detalyado tulad ng mga taong mas pinipili ang lohika ng kontrata kaysa emosyonal na pakiusap sa pamahalaan. Walang gastos ang gobyerno maliban kung makita ang eroplano, kaya dapat agad aprubahan ang anumang hiling ni Ocean Infinity na palawig ang kontrata sa paghahanap.
Kinumpirma ng Malaysian Air Accident Investigation Bureau na walang natuklasan sa paghahanap. Patuloy namang ipapaalam ng pamahalaan ng Malaysia sa mga pamilya ang anumang balita. Napansin ni Ocean Infinity na ang barkong dapat nilang gamitin sa paghahanap ay naitalaga na sa ibang misyon at paubos na rin ang oras ng kontrata. Hindi ito kawalang pakialam. Ito ang administratibong yugto matapos maisara at maproseso ng mga institusyon ng kwento, naipasa na ang papeles at naisulat ang press release. Tinanggal na sa listahan ng lugar ng paghahanap, ibig sabihin, malinaw na itong naibigay. Sa katimugang karagatan, nakahimlay pa rin sa ilalim ng dagat ang isang Boeing 777 naghihintay na matanong ng mas magagandang tanong matapos ang 12 taon. Kabanata 3 ang 7 Arko ng Kamalian. Para maintindihan kung bakit ang kabiguan noong 2026 ay higit pa sa mahal na pagkadismaya, kailangan mong unawain ang matematika sa likod ng lugar ng paghahanap. Para maintindihan yon, balikan mo kung ano ang tinatrabaho ng mga investigador noong gabi ng Marso 8, 2014. Ang sagot? Halos wala. Ang Malaysian Airlines, dahil sa isang desisyong mantipid na mananatiling buhay sa kasaysayan ng matitipid na kumpanya, ay nag-subscribe sa pinakamurang antas ng kanilang satellite communication service. Ibinigay ito ng British na kumpanyang Inmarsat na ang mga satellite ay ginagamit para sa komunikasyon ng mga barko at koneksyon sa eroplano sa mahahabang biyahe. Muli, ito ang budget package, yung hindi kasama ang GPS location data sa mga transmission. Nang biglang nawala ang MH370 at napatuloy sa 6 na oras na paglipad ng hindi natutunton, ang tanging ebidensya ng paglipad nito ay mula sa 7 otomatikong electronic handshake. Ipinadala ito sa pagitan ng communication systems ng eroplano at isang commercial satellite. 22,000 milya taas sa Indian Ocean, satellite na hindi dinisenyo para mag-track ng eroplano. Isang satellite lang ang nandoon. 7 ping. Yun lang ang ebidensya na naging basehan ng search zone na kasing laki ng bansa. Isa pang bagay sa mga ping na yun, wala silang impormasyon tungkol sa lokasyon. Walang GPS, altitude, heading o bilis ng eroplano. Walang anumang palatandaan kung nasaan ang eroplano. Ang laman ng mga iyon ay metadata, particular 2 halaga. Una ay timing delay na nagsasabi sa mga inhinyero kung gaano kalayo ang eroplano sa satellite kada transmission. Kung i-plot mo lahat ng posibleng lokasyon sa distansya, makakabuo ka ng singsing o arko. Ang ikalawang halaga ay Doppler frequency shift dahil sa galaw ng eroplano kaugnay ng satellite na nagbibigay sa mga ininyero ng ideya sa direksyon ng eroplano. Dahil sa timing delay, nakuha nila ang 7 arko. Tinukoy ng Doppler shift ang direksyon ng eroplano kaya nabuo ang isang koridor ng posibilidad sa katimugang Indian Ocean. Ang ika-7 arko, ang huling transmisyon bago ang katahimikan, ang finish line. Ang pangunahing palagay ay naubusan ng gasolina ang eroplano sa katimugan kaya namatay ang mga makina. Umandar ang auxiliary power unit ng sapat para magpadala ng huling automated ping. Pagkatapos ay bumaba ang eroplano hanggang sa tubig nang walang kumukontrol dito. Tinawag nila itong ghost flight theory kung saan ang eroplano ay di tumutugon, naka-autopilot, lumilipad ng diretso sa pare-parehong bilis at altitude hanggang maubos ang gasolina. Nawalan ng malay ang crew at pasahero dahil sa di kilalang insidente. Isa lang ang problema, pero sa totoo, marami pa. Ang satellite na tumatanggap ng ping ay may kilalang pag-ugoy sa orbit, gumagalaw pahilaga at patimog ng mga 3 degree kada 24 na oras. Kailangang itama ito kapag nakakalkula ng eksaktong posisyon ng eroplano. Hindi pa na-update ang correction ng kumunektang satellite terminal. Nakaset sa 0 ang inclination parameter na ipinapalagay na perpekto ang orbit ng satellite, pero hindi naman perpekto ang orbit nito. Ibinunyag ng maraming satellite expert ito sa publiko noong Mayo 2014, 2 buwan matapos mawala ang eroplano. Hindi opisyal na naresolba ang buong implikasyon sa katumpakan ng search corridor at sa halip ay halos nilampasan na lang ito. Pangalawa, ang ghost flight assumption ay nangangahulugan na ang eroplano ay lumipad ng diretso sa parehong bilis at altitude sa 6 na oras. Bawat paglihis mula dun, bawat liko, bawat pagbabago ng altitude, bawat pag-a-adjust ng bilis ay nagbabago ng huling posisyon sa kahabaan ng arko na posibleng umabot ng daan-daang kilometro. Pinili ng modelo ang pinakasimpleng kilos ng paglipad at gumawa ng milyon-milyong dolyar na estratehiya ng paghahanap mula rito. Ang ikatlong problema na madalas malimutan ay ang ika-7 arko ay hindi kailanman naging lokasyon, kundi isang koridor ng posibilidad. Isang singsing na 1,200 milya ang haba kung saan tinukoy ang huling posisyon ng eroplano batay sa mga palagay na ito.
Ang buong pagsisikap sa paghahanap mula sa matagal na operasyon ng ATSB hanggang sa ekspedisyon ng Ocean Infinity noong 2018 at ang muling paghahanap nito sa 2025 at 2026 ay halos isang pinag-aralang pustahan lang kung aling bahagi ng singsing ang pinakamalamang. Isang pustahan gamit ang fuel modeling, ocean drift analysis at ghost flight theory, lahat ay nakabatay sa satellite data na ginamit lampas sa orihinal na disenyo. Lumabas na ang resulta ng pustahan pero wala pa ring natagpuan sa search zones. Mahirap ipaliwanag na ang eroplanong ito ay nasa isang lugar sa parehong koridor na hindi pa natin nasusuri. Ang hinihingi ng kabiguan noong 2026 ay isang mas hindi komportableng tugon kaysa sa karaniwang pahayag ng kumpanya. Karapat-dapat itong magkaroon ng seryosong muling pagsusuri kung tama ba talaga ang zone mula sa simula, kung sapat ba ang matematika na naglagay dito para maging sapat na batayan sa ganitong kabigat na usapin sa ganitong kahabang panahon. Malamang ay hindi. At malamang may nakakaalam na nito noong Mayo 2014 nang nagsimulang magtanong ang mga eksperto sa satellite na tahimik na isinantabi habang papunta na sa timog ang mga barko. Kabanata 4, mga anino sa kailaliman. May isa pang salik na bihirang mabanggit sa balita. Hindi nito inaalis ang pananagutan ng mga opisyal ng paghahanap, ngunit dapat pa rin nating isaalang-alang ito. Hindi paradahan ang sahig ng karagatan. Ang lugar ng paghahanap ay nasa ibabaw ng pinakamagulong bahagi ng malalim na dagat sa mundo. Ang Broken Ridge Formation ay isang malaking underwater plateau na nabuo dahil sa sinaunang aktibidad ng bulkan at paggalaw ng tectonic plates. Nangingibabaw ito sa hilaga ng lugar ng paghahanap habang ang timog na bahagi ay bumabagsak na mahigit 16,000 talampakan sa matarik na bangin. Umaangat ang mga bangin sa ilalim ng dagat ng mahigit 3,300 talampakan mula sa sahig ng dagat. Ang mga dalisdis ay halos patayo sa ilang bahagi at nagkalat ang mga fault block na kasinlaki ng mid-sized lungsod sa lupain. Ang Grand Canyon ay may lalim na humigit kumulang 5,000 na raang talampakan sa pinakamalalim na bahagi. Maraming bahagi ng lupain dito ay may katulad na taas. At iyan ay sa isang lugar na bago naganap ang banggaan na ito ay hindi pa kailanman namapa sa anumang kapaki-pakinabang na resolusyon. Ang unang satellite na ginamit sa pagmamapa ng sahig ng dagat ay may resolusyong 4,000 na raang talampakan bawat piksel. Halos imposibleng makita ang eroplanong 200 talampakan gamit ang mga mapang iyon. Ang side-scan sonar, ang pangunahing gamit sa pagtuklas na ginagamit ng mga underwater robot na ito, ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga pulso ng tunog sa magkabilang gilid at pagkatapos ay itinatala kung ano ang bumabalik na tunog. Napaka-epektibo nito sa patag o bahagyang gumugulong na lupa, pero anumang nakatago sa acoustic shadow ng isang bangin ay halos hindi nito makikita. Ang eroplano sa paanan ng 2,600 talampakang underwater escarpment na nilapitan sa maling anggulo ay hindi makikita sa sonar. Magmumuka lang itong wala at hindi maibubukod sa walang laman na sahig ng dagat. Posible kayang nasa loob lang ng sinuring lugar ang eroplano at hindi natin ito napansin? Oo, technical na posible ito. Pero sapat ba itong paliwanag kung 12 taon at 3 malaking operasyon ay wala pa ring nahanap? Malamang hindi. At dito tayo dinadala sa tanong na iniiwasan ng opisyal na investigasyon na tahasang itanong sa loob ng isang dekada. Kabanata 5, ang WSPR Rebellion. Habang nagsuskan ang mga robot ng Ocean Infinity sa opisyal na search zone, si Richard Godfrey, isang retiradong British aerospace engineer, ay gumagawa ng mga kalkulasyon sa ibang lugar na hindi gusto ng opisyal na investigasyon. Hindi si Godfrey kung sinong siraulo lang. Dapat agad linawin yon dahil ang mungkahin niya sa unang tingin ay parang dahilan para hindi ka isama sa seryosong usapan. Siya ang nagdisenyo ng mga avionics system para sa Boeing 747 at Panavia Tornado. Siya ang nagtatag ng MH370 Independent Group, isang voluntaryong samahan ng mga ininyero, piloto at siyentipiko na nagsusuri sa kasong ito simula pa noong 2014. Kinilala pa ng Australian Transport Safety Bureau ang kanyang trabaho, kaya may kredibilidad siya. Pero dito nagiging komplikado ang teorya niya. Sinusuri ni Godfrey ang whisper data. Ang ibig sabihin ng WSPR ay Weak Signal Propagation Reporter ay isang global network ng amateur radio stations na nagpapadala ng signal sa isa't isa para subukan ang kondisyon ng radyo sa atmosfera. Tuwing 2 minuto, nagpapadala ang mga istasyong ito ng mahinang signal sa mundo at itinatala ang mga resulta sa pampublikong database. Sabi ni Godfrey, kapag may malaking eroplano na tumawid sa signal, nagkakaroon ng aberya na parang anino sa datos. Sa pagsusuri ng whisper log noong gabi ng Marso 8, 2014, sinasabi niyang kaya niyang buuin ang totoong ruta ng MH370. Ang kanyang konklusyon ay ang eroplano ay nasa bandang 33 degrees timog latitude, mga 1,000 at 200 milya sa kanluran ng Perth.
Iyan ay eksaktong nasa gitna ng lugar na naisama na sa mga opisyal na paghahanap. Ang tugon ng siyentipikong komunidad dito ay, kung ilalarawan, may pagdududa. Ipinunto ng mga eksperto sa radio transmission na anumang signal na kumalat mula sa isang eroplano ay magiging napakahina at hindi mapagkakatiwala ang matukoy. Si Victor Yanelo, isa sa pinakarespetadong independent analyst ng buong MH300 at 70 na komunidad at dating katuwang ni Godfrey, ay naglabas ng detalyadong teknikal na pagtutol. Kinilala ng ATSB si Godfrey bilang kapani-paniwala sa MH370, ngunit maingat silang hindi nagsabi ng positibo tungkol sa whisper. Kaya maaaring mali ang whisper at malamang nga ayon sa kasalukuyang siyentipikong pananaw. Pero ang tunay na ambag ni Godfrey ay lampas pa sa radio method. Mas mahalagang ituring ang mga kalkulasyon ng Inmarsat bilang hypothesis, hindi hatol. Mas mahirap na itong pabulaanan ngayon. Kabanata 6, Teorya ng Aktibong Piloto. Naalala mo ba ang teorya ng ghost flight? Kinakailangan na lumipad ang MH300 at 70 ng tuwid hanggang maubos ang gasolina at bumagsak sa eksaktong bahagi ng dagat na tinukoy ng MAT. Walang nahanap sa search zones kaya posibleng itinago ito ng karagatan o hindi umayo ng eroplano sa ghost flight theory. Kung hindi, dalawa lang ang posibleng paliwanag. Maaring may malubang sakuna sa eroplano na di pa rin may paliwanag o may taong sadyang nagpapalipad nito. May punto rin ang mga naniniwala sa malubang sakuna. Ayon sa ilang investigador, posibleng nagkaroon ng sunog o biglaang electrical failure na sabay na nagpatigil sa transponder, ACARS at mga radyo. Nang hindi na makita ng tripulante ang labas, agad silang bumalik sa pinakamalapit na paliparan. Mayroon silang 30 hanggang 60 segundo ng kamalayan bago tamaan ng hypoxia. Ang Boeing 777 autopilot na may mataas na redundancy ay nagpapatatag at pinananatiling nasa ere ang eroplano kahit hindi na kayang paliparin ng tao. Isang ghost flight ito na nagsimula bilang desperadong emerhensya, hindi masamang plano. Makatuwirang teorya ito, pero ang problema ay 6 na oras. Walang kasaysayan sa abyasyon ng sunog sa ere na seryosong nagpatumba sa buong crew nang hindi agad sinira ang eroplano sa loob ng 1 oras, kaya lumalakas ang tiyuryang sinadya ito. Mas mahirap itong balewalain kaysa sa gusto ng iba. Alam nating hindi basta naligaw ang MH370. Lumiko ito ng eksaktong 180 degree at dumaan sa rutang iwas sa radar coverage ng Indonesia. Muling binuksan ang satellite communication system habang bumabiyahe sa Malacca Strait sa isang hakbang na walang malinaw na paliwanag at itinuturing na aksidente lang. Sa home flight simulator ni Kapitan Zahari Ahmad Shah, nadiskubre ng FBI analyst ang 6 na data points na nagpapakita ng simulated flight mula Kuala Lumpur. Lumipad sila palabas ng Malacca Strait, lumiko patimog at bumaba sa liblib na bahagi ng Indian Ocean hanggang maubusan ng gasolina. Kahawig ito ng naibang ruta ng MH300 at 70, wala namang ebidensya. Ang simulator data ay matagal nang pinagtatalunan at kinukwestiyon. Walang konklusyon ang ulat ng pamahalaan ng Malaysia tungkol sa nangyari sa eroplano. Ang kabiguan noong 2026 ay nagpapahiwatig ng aktibong piloto na hindi kailangang maglanding ayon sa kalkulasyon ng gasolina. Isang kontroladong glide na may huling pagbabago ng direksyon at sadyang pagpili ng pagtatapos. Ang mga galaw na iyon ay naglalagay ng wreckage sa labas ng search box na binasilang sa palagay na walang gumalaw. Kabanata 7, ang heopolitika ng katahimikan. Matapos ipahayag ng Ocean Infinity noong Marso 8, 2026 ang pagtatapos ng paghahanap, walang gobyerno ang nagdaos ng emergency press conference. Walang transportasyon na ministro sa Beijing para damayan ang pamilya. Sabi ng pamahalaan ng Malaysia at Air Accident Bureau, ipapaalam nila sa pamilya ang anumang bagong balita. Tahimik na isinantabi ng mga opisyal ang 12 taong misteryong nagkakahalaga ng kapat na bilyong dolyar. Ang katahimikan ay may political na dahilan kung susundan mo ang pera at ang kahihiyan. Ilang taon pinamahalaan ng Malaysia ang kwentong nagbunyag ng malalaking kakulangan sa kanilang air traffic control, military radar monitoring at paunang tugon. Ang internasyonal na paghanap na pinamanahan ng ATSB ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 200 milyong Australian dollars. Nawalan ng China ng 153 sa 239 na tao na sakay ng eroplano at may masalimuot na ugnayang diplomatiko sa Malaysia na matagal nang umiiral bago pa ang trahedyang ito at magtatagal pa ng matagal matapos ito. Walang matibay na dahilan ang sinumang naroon para pondohan muli ang paghahanap na baka walang resulta.
Patuloy lumalaban ang Voice 370 at naghihintay ang mga pamilya. Matatapos ang kontrata sa Hunyo, tahimik at walang kailangang bayaran o press conference. Sa kung saan man sa katimugang bahagi ng Indian Ocean o posibleng lampas pa ron, may isang Boeing 777 na nakahimlay sa pinakailalim ng kung anuman, naghihintay. Gumawa tayo ng pinakasophisticadong kagamitan sa paghahanap para mahanap ito, pero bumalik tayo na may mapa kung saan wala ito. Kung dahil sa tindi ng pagkakamali ng tao, depektong mechanical at kapabayaan ng mga institusyon sa paligid ng MH370 ay napapaisip ka sa bawat boarding pass na nahawakan mo na, huwag kang mag-alala, may iba pa kami. Isa ito sa pinakamalalang sakuna sa ere sa kasaysayan. Pagkatapos nito, mag-iiba ang takot mo sa paglipad. Panuorin mo na lang ang video na ito.